Sa isang patak ng tubig, nabuo ang ulan. Sa isang buhos ng ulan, nabuo ang baha. Sa isang kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. Parang ikaw. Sa isang ngiti mo, nabuo ang puso ko. Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-iibigan na naman ang inyong mapapakinggan at tiyak nakapupulutan mo ito ng aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-hit ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. At pakilike na rin ang ating video. Salamat! Benteng buntong hininga na ang ginawa ko habang nakatayo sa sakayan ng jeep. Pasado alas 8 na at sadyang mailap ang jeep ngayon. Nag-strike kasi ang mga driver dahil sa modernization issues ng gobyerno. Kaya ayun, walang dumadaan. Buti na lang 3 kaming naghihintay dito. Amis, saan pala uwi mo? Binalingan ko ang nagsalita. Akala ko hindi ako ang kausap, ngunit sa akin siya nakaharap. Mataas ito at para ring empleyado ng boss ko dahil na rin sa logo na nasa bandang dibdib nito. Moreno, malambong ang kilay at matangos ang ilong. Malumamay din itong magsalita base sa tanong nito sa akin kanina. Sa Eskinita, malapit sa simbahan ng San Agustin, Barangay 56. Magalang ko ding sagot. Hindi ako naniniwala sa kasabihang don't talk to strangers kasi ayoko maging snobber. Para namang ang ganda-ganda ko para lang mang-stab ano? Pinapasabi kasi ni boss na ihatid ka. Tinuro ko ang sarili ko kasi baka nagkamali lang ito. Wala kasing kaluluwang boss ko kaya imposibleng magpadala siya ng tao para ipahatid ako. Ano ako? Jowa niya? Iyak! Sarap naman kung ganun. Ako? Ipapahatid? Boss mo? Sino ba yung boss mo? Napakamot ng ulo ang kausap, halatang mayain ito. Si Sir Villafuerte ang boss ko, na boss mo rin. Pinapahatid ka niya sa akin. Company driver din kasi ako ng kumpanyang iyan. At itinuro nito ang building na pinagtatrabahuan namin. Pero sure kang ako talaga ang ipapahatid? Nagdududa pa rin ako sa pag-iba ng ihip ng hangin. Oo. Tara na, para makauwi na tayong dalawa. Magalang na sabi nito. Sumunod na ako dito. Kahit hindi naman kailangan ay pinagbuksan pa niya ako ng pintuan ng sasakyan. Nga lang, tabi kami sa driver's seat. Sa bagay, hindi naman ako ang amo niya. Arnel ho pala. Pakilala nito habang pinandar na ang sasakyan. Crisanta, Christy na lang para bagets pakinggan. Balik ko ding pakilala. Ilang taon ka na pala? 24. Reporter ka ba? Di ko maiwasang itanong. Ngumiti na lang ito sa tanong ko. Hindi naman, pero boring naman na wala tayong pinag-uusapan, di ba? Nakakantok kayang mag-drive. Napaismid ako. Kinokonsensya pa ako. Hindi ko naman sinabi sa magaling kong boss na ihatid ako para kokonsensyahin pagkatapos. Habang nasa biyahe ay na-enjoy ko na din ang pakikipag-usap kay Arnel. Mabait siyang tao at higit sa lahat, masipag. Ayon kasi sa kanya, siya daw muna ang breadwinner ng pamilya habang nagpapagaling ang tatay niya na siyang driver talaga ng boss niya. Ipinasok siya sa trabaho at tinanggap naman as substitute ng kanyang tatay. Tumigil muna daw siya sa pag-aaral. 25 na ito at graduate na sana sa kursong accountant. Pero okay lang daw tumigil muna kaysa ipilit daw baka mas lalala ang kalagayan ng tatay niya. Mukhang hindi nagkakalayo ang sitwasyon namin. Ako din ang breadwinner ng pamilya. Ang kaso nga lang,
Ako lang talaga at wala nang papalit sa role ko. Maaga kasi kaming naulila ng ina at kahit trinay ni tatang na magtrabaho sa may vulcanizing shop dun sa tabi ng bahay namin ay di pa din kayang matustusan ang pangangailangan naming mag-anak. 3 kasi kami at ang bunso pa namin ay sakitin. Madalas atakihin ng hika. Kaya nga nung pinag-enroll ako ni tatang sa college ay pinili ko na lang yung 2-year course para madaling matapos at makapagtrabaho at makatulong agad sa pamilya. Ay, dyan na lang pala ako sa may kanti baba. Ihatid na lang kita sa inyo. Makipot ang daan doon, baka magasgasan pa yung kotse ng boss mo. Masama pa naman ang ugali nun, baka masisante pa tayo. Tumawa ito at umiling. Mabait si boss, na boss mo din. Napaismid pa ako. Parang nabilog ng boss ko ang isang to. Sige na Arnel, salamat pala sa pag-drive. Ingat ka. Agad akong bumaba at kinawayan siya. Gumanti naman ito at lumiko na pabalik sa dinaraanan namin. Tang? Tawag ko sa tatang ko habang nakaupo sa labas ng bahay namin. Umaliwalas ang mukha nito nang makita ko. Bakit gabing-gabi ka na umuwi? Tanong nito. Mukhang naghihintay siya sa akin dito sa labas. Hindi kasi ako nakapag-abiso na gagabihin ako tapos di ko din nasabihan si Maddie kaya mukhang nag-alala si tatang. Pinag-o-overtime ako ng boss ko. Madami kasing inaayos na mga dokumento tang. Galing kasi sa ibang bansa kaya madami yung naiwang trabaho. Paliwanag ko at nagmano sa kanya. O sige, pasok na at kumain. Mas lilit ka niyan eh. Tang naman, sexy ho ang tawag dun. Reklamo ko at pumasok na sa bahay. Tulog na pala yung 2 kapatid ko. Mga elementary at high school sila kaya kailangang matulog ng maaga para maagang magising. Ako din, kailangan kong maagang magising bukas. Ate! Gising! Kanina pa nagtatalak si Ate Maddie sa labas, bali late na raw kayo. Siray ko, ang bunso kong kapatid na parang stress na stress sa kagigising sa akin. Anong oras na ba? 6:34 na daw, sabi ni Ate Maddie kanina. Inosente nitong sagot. Para tuloy akong sinabugan ng bomba. Pambihira! Di ko tuloy naisipang gumising ng maaga. Kanina? Tumango ito. Doon ko lang din napansin na naka-uniforme na pala ito. Ligo ka na ate, aalis na kami ni Ate Shine. Bye ate! At nag-goodbye kiss pa sa akin. Gulong-gulo na ako kung ano ang unahin ko. Kaya kaysa tignan ng oras ay dumiretso na ako sa banyo at mabilisang naligo. Minabilis ko na din ang pagtututbrush. Ang gusto ko lang mangyari ay maisuot kong aking uniforme at hindi mabaliktad at okay na ako. Wala na si Maddie sa kanila nang dinaanan ko. Kumaripas na lang ako ng takbo papuntang kanto para magantay ng jeep. Parang tinakasan na ako ng dugo ko dahil sa nervyos baka masisante pa ako. Hindi po pwede yun. Kaya dapat maunahan ko si boss nang dating. Hindi naman naging madamot ang tadhana dahil agad namang may dumating na jeep. Ngunit dahil 15 to 20 minutes ang biyahe ay parang atakihin na ako ng anemia. Lord, wag naman sana. Kahit naman ngayong araw lang na to, Lord. Please, maplat na lang yung gulong na sasakyan niya, Lord. Dasal na lang talaga ang kakapitan ko sa sitwasyon tulad nito. Hindi ko na pinansin ang mga dinadaanan ko basta pagkahinto ng jeep. Sa tapat ng building ay kumaripas na ako ng takbo, papasok. Buti na lang at dumating agad ang elevator kaya nakasakay agad ako. Tagaktak ang pawis ko pero wala na akong pake. Ang gusto ko lang ay makarating na sa opisina. Anang elevator. 36th floor na kaya wala na akong inaksayang oras. Bira agad. Para pa akong inilipad sa hangin nang malaman kong ako pa lang ang tao sa opisina. Wala pang amo ko. Hi, thank you Lord. The best ka Lord. Malakas kong pagsambit at mabilis na umupo sa cubicle ko. Wala pang 5 minutes ay dumating na si boss na parang wala sa mood pero sa bagay, masungit naman talaga ito. Diretso lang ito sa opisina niya. Maya-maya lang ay tumunog ang intercom. Where's my coffee? Paasik na tanong nito. Tayo ako kaagad at nagpunta sa pantry para ipagtimpla ito.
Kumatok muna ako at dandahang inilapag ang kape sa lamesa. "Here's your coffee, sir. You're fired." Sabay pa niyang sabi. Natigalgal ako sa narinig. Gusto kong ipaulit pero wala akong karapatan. Ako? Fired? Di ko napigilan ang luha ko. Tumulo na lang bigla. Bakit? Bakit ako fired? Didn't you hear me? I said you're fired. Pack your things and go. I don't need employees who cannot determine what to do in my office. Wala man lang kay mo emosyon itong sabi. Gusto ko nang ihakbang ang mga paa ko, ngunit parang ipinako lang ako doon. You need an escort to lead you way out, or you can manage your own. Para lang itong nagsasalita na wala itong tinanggal na tao sa trabaho nito. Pinahid ko ang luha ko nang may masmasan sa sinabi niya. Pambihira pala talaga ang kumag na ito. Sa bagay, fired naman pala ako kaya may karapatan na akong sumagot. Porke ba't mahirap, kaya niyang tapak-tapakan? Ay, hindi na ho. Alam ko naman ho ang daan palabas, pero bago muna ako lalabas ng tuluyan dito, tinitigan ko siya ng mabuti at pinag-aralan ang kanyang mukha bago ko hinubad ang isang sapatos ko at pinuntirya siya. Sapul agad ang noo niya. May bubukol muna. Agad kong kinuha ang ibinato ko sa kanya habang hindi pa siya nakagalaw dahil sa gulat. Madali ko lang nakuha ang bag ko at mabilis na umalis na. Okay na yon, at least nakaganti ako. Sa loob ng isang araw ay puro kawalang-iyan lang naman ang ginawa niya sa akin, kaya quits na kami. Bayad na siya sa mga pinaggagawa niya sa akin. Ngayon, iba naman ang problemahin ko. At iyon ay ang paghahanap na naman ng trabaho. Abangan ang susunod na kabanata. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, pakihit naman ang subscribe button, gayon din ang bell icon upang lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Salamat!